Good morning sa lahat ng mga Kalingap. Welcome sa Kalingap at Elia Vlogs. Pakisuyo po, pakisubscribe si Kuya Bal Santos Matubang, Kalingap Rab at Ate Edna Vlogs. Pati po lahat ng mga Karepa Reactors, pati ang mga Kalingap Charity Vloggers. At sa umagang ito, ang ating topic ay tungkol sa usapang sponsor. At ngayon po, haba tayo nag-exercise ngayong umaga, pag-usapan natin ng tungkol sa pag-sponsor kay Kuya Bal Santos Matubang na sabi ng iba, yung mga sabi-sabi, yung pagtulong nila kay Kuya Bal, ganito, ganyan, ganon. Pero, ako ayokong makialam sa mga usapan ng iba-iba. Ang pwede kong i-discuss ay yung tungkol sa akin. Lingid sa inyong kaalaman, ang inyong lingkod ay isa ring sponsor. Pag may sponsor, nagbibigay tayo. Kasi sabi nga, may pangangailangan din tayo personal, pamilya, at sabi nga, ay tumulong din tayo sa ating kapwa. At alam ko naman na si Kuya Bal ay talagang sincere sa pagtulong sa ating mga kababayang mahirap. At ako ay walang duda dyan, 100% akong nakasuporta lagi sa kanya. Pero sabi nga, pag maganda ang trabaho natin, kung may OFW, sabi nga ang OFW ay domestic o kaya caregiver. Ang inyong lingkod ay caregiver. At sabi nga, dumadating ang punto ng ating matatanda ay tumatanda, maging tayo, dumadating ang punto na hindi laging habang panahon ay sila ay malakas at namamatay. Kaya pag namamatay ang matatanda, yung mga katulad ko na mga organic na sponsor na tumutulong sa adhikain at simulain ni Kuya Bal sa pagtulong, kapag buhay ang amo, may trabaho, mayroon tayong pangayuda. Pero pag namamatay ang amo ay nagiging jobless din tayo, no? Kaya dumadating ang punto na nawawalan tayo ng trabaho. Kapag nawawalan tayo ng trabaho, siyempre, maapekto ng pamilya, maapekto ng pagtulong din natin, pati din ang pag-i-sponsor. At si Kuya Bal, hindi siya yung kalingap na umaasa, no? Umaasa sa lahat ng sponsor dahil alam niya ang sitwasyon ng mga sponsor, ng mga OFW na kapag namamatay ang mga amo, nawawalan trabaho at talagang hindi rin makatulong sa kanya. Kanya wala akong masasabi dahil sa experience ko, kapag may pantulong, may trabaho ako, nakakatulong ako, tuloy-tuloy yon. Kapag namamatay naman ang amo ko at wala naman trabaho, si Kuya Bal hindi siya nagpipilit at hindi siya humihingi, siya tatanggap siya pag kusang loob natin binigay, gusto natin tumulong sa mga napapanood natin, at may pagtulong din naman na sa panahon na gusto natin na Kuya Bal, ikaw nang bahala sa mo ilalagay yan bilang organic na sponsor. Ganyan ang madalas ginagawa ko. Liban, may mga panahon din na may nagugusto na akong tulungan, lalo pa bahay, sinasabi ko. Kaya, nakita ko ang sitwasyon na pagiging sponsor natin, usapan ng sponsor, na hindi habang panahon pwede tayo mag-sponsor. Ang sponsor, may panahon yan ng pagbibigay, may panahon din yan ng pamamahinga. Hindi yan habang panahon na laging ganun. At alam yan ni Kuya Bal dahil
bihira ang sponsor na talagang patuluyan. Liban na lang siguro yung mga kilala kong sponsor din na halos madalas na nasa-shoutout ni Kuya Bal na tuloy-tuloy. Siguro wala silang, baka dalaga pa sila, no? At mga kilala ko rin ang sponsor ng Kalingap. Dalaga pa sila, wala pang masyadong responsibilidad at nakakapag-ipon o kaya stay in. Sa kaso namin, kami yung sponsor na dito na nakatira, dito kami umupa ng bahay, nagbabayad kami ng kuryente, tubig, gasolina, maraming bayaran, nagbabayad ng tax. Kaya ang buhay namin dito, parang buhay din sa Pilipinas. Ang pagkakaiba lang, may regular na trabaho, pero yun nga, bilang OFW, dumadating ang punto na kapag namatay ang amo, wala talagang magawa. Talagang maski ang pagtulong din namin sa project ni Kuya Bal sa Kalingap ay naapektuhan. Itong meron akong pagtulong din sa suporta sa project ni Kuya Bal, pero dumadating ang punto katulad itong August. Sabi ko nga sa kanya, Kuya Bal, katapusan ng August, nangyari, tagilid naman trabaho dahil yung trabaho ko nga ay putol-putol. At yung online naman natin ay medyo tagilid din. Kaya ganun. Alam ko na unawaan nyo ni Kuya Bal. Pero dun sa isa kong channel na sa Carepa Bonafide Reactors members, ay meron tayo doon na 1,500 para sa buwan ng September, October, November, December. Yun ay pinakisuyo ko na sa isa sa mga officer natin sa Carepa 2023 na pinumunuan ni Direk Noelsa, at nagpapasalamat ako sa mga officers na masisipag at first time na simula na maging Carepa ako nung panahon pa ni nauna kay Sangkay, shout out Sangkay, at doon sa mga naging unang officer ay ngayon lang na experience namin yung mag-Zoom kami sa Zoom nakapag-meeting at talagang naka-black and white ang mga rules and regulation na pinatutupad at sinisikap na kapag hindi nakapag-promote ng mga charity vlogger ay ibig sabihin hindi tayo masunurin kay Kuya Bal, kaya alam ko may disiplinang gagawin doon. Pagkatapos naman, ang inyong lingkod ay nakapasok lang nung sa second week na ng month ng August. Kaya yung mga assignment ko, nagawa ko ay 4 lang nakapag-reaction tayo doon at na-promote natin yung mga Kalingap charity vloggers na mga bababa ang subscriber. Sa totoo lang, mas mababa yung subscriber ko. Dahil lang yung lingkod ay talagang pag nagawa ng video, may iksi lang, bihira yung mahaba. Saka marami tayong pinasok na ang inyong lingkod ay sponsor ni Kuya Bal, organic, at at the same time, ako rin ay member din ng Association of Charity Vloggers of the Philippines Incorporated ni Kuya Bal Santos Matubang, na yun ay registered sa SEC. Katunayan nga, meron na tayong ID. At alam ko may plano siya, may plano siyang magandang plano pa, pero sa akin siguro pag-uwi ko na ng first time kong uwi dyan sa Pilipinas ng 21 years ay makakasama ko si Kuya Bal, Ate Edna, at Kalinga Prab, pati ang mga charity vloggers, pati yung mga kaibigan natin dyan na madadalaw natin, makakapagsuporta din tayo at
makakapag-video din. Sasama tayo sa pag-akyat ng bundok para at least ma-experience natin yung kung paano sila tumutulong, pati sa mga landing pad. At mapapalaban ang inyong lingkod. Bagamat meron mga senior, no? Shout out sa mga senior na mga kasama ko sa Kalingap, si July Paunil, si Ate Max Vlog, si Kuya Ruel Lipat, kami ni Kuya Ruel, magkasing edad kami niyan. At marami pang iba. Sabi nga ni Kuya Bale, umuwi na kayo dito, dito na kayo Persya, tawag na no, stable na dito. Sa sitwasyon namin kasi dito, pag ganun lang kami, kasi alam natin ang sitwasyon diyan sa Pilipinas ay lahat yan binabayaran sa doktor, medical expenses, pati yung mga check-up, lahat yan bayad. Samantalang dito sa Italy, libre lahat. Kaya uwi kami ng Pilipinas, bakasyon. Total, yung mga anak namin ay meron na rin na naipundar. Ang asawa ko na ibigay niya na rin sa kanila yung dapat ibigay. Kaya bakasyon lang kami doon. Tapos babalik dito para general check-up, taon-taon. At saka yung yung kalusugan din namin, napakalaga. Dahil yung lingkod, na tayo. Kumbaga nasa finishing line na rin, 60 years old na, senior citizen na. Kung makaabot tayo ng 80, mapalad ng maigi. Mabot lang 70, okay na. Pero sabi nga, iba na talaga. Ang isip natin malakas, pero ang katawan natin, bagamat ang inyong lingkod maliksi, pero alam ko, medyo yung lakas natin ay may limit na. Hindi na katulad nung dati. Pwede tayong umabat ng mahabang oras. Kahit sa pagtatrabaho, medyo yung salita nga dito sa Italiano, yung salitang con calma. Alalay lang ang trabaho. Pero with quality yun. Nagtatrabaho kami with quality. Pero con calma, hindi yung bilis-bilis. Dahil pag nagkakaedad na, mahirap nang kumilos ng baka madulas tayo. Sa experience namin sa pagiging OFW, na pagka-caregiver, ang mga problema na nagkakaedad, yung nababagsak, na-outbalance, yung pagliko sa pinto, tumatama na ito, bilis-bilis, maraming bagay na bibitiwan, nalalaglag, maraming bagay na kakalimutan, hindi katulad ng kabataan pa natin, yun lang. At sa mga kasama kong mga sponsor, sabi nga, priority nyo dapat yung pamilya, sarili, kalusugan, pamilya. Saka magtabi ka rin kayo para sa inyo, dahil hindi habang panahon ang buhay natin dito, trabaho natin dito sa abroad, dadating ang punto na kapag wala tayong ipon sa Pilipinas, at kung talagang doon ay mag-stay na talaga tayo, paano pag dumating ang punto na magkasakit? Sabi nga, saan tayo kukuha? Magbebenta ka ng ari-arian, magpapagamot. Kaya ang kaibahan ng mga nandito naman sa amin sa Italy ay libre dito ang medical expenses, ang hospitalization, doctors at mga medicines. Ang kaibahan naman dito, habang tumatanda ka, mas kailangan mo yon yung sanitation tungkol sa kalusugan. Dito ay talagang wala kaming gastos. Bagamat nagbabayad kami ng tax, pero pag kami na sa ospital, wala. Pupunta ka ng ospital na wala kang dala, ID mo lang ang dadalhin mo. Kumpleto na yan. Lahat ng x-ray, lahat, operation, libre yun. Kahit na yung halagang milyon sa Pilipinas na operation, 2 million, 5 million, mga delikadong parte ng katawan natin ng operahan ay milyon yun. Dito ay libre lang. Kaya sabi ko nga, huwag tayong bagamat ang aking asawa ay Italian citizen, ay
siguro baka mga next year gano'n na rin ako, gano'n-gano'n na lang. Pero sabi nga, double citizenship mas maganda dahil Pilipino ka, Italyano ka. Yung benefits mo matatanggap mo din sa pagiging Italian at matatanggap mo rin yung benefits sa pagiging, Filipino citizen. Sabi nga, huwag natin kalimutan na tayo Pilipino pa rin, ano. Kaya lang ang purpose ng pagiging, citizen ka ano ng bansang ito, ang mababait dito ang mga Italyano, saka mas maganda kaysa sa ibang bansa na hindi dito mas pinakikiusapan. Ang pagkakaiba ng mga nasa trabaho sa ibang bansa, 'pag nagtrabaho ka sa ibang bansa, ang nakikiusap yung nagtatrabaho. Yung laborer ano, nagtatrabaho, mga dependents, sila nakikiusap para sa trabaho. Ang kaibahan dito sa Italy, ang mga Italians 'pag nagustuhan ang trabaho mo at madalas sila nagsasabi na, "Pakiusap, huwag kang aalis, dito ka." Kumbaga kakaiba naman sa sitwasyon sa ibang bansa, sa Middle East na, yung iba na nananakit yung mga amo. Dito bihira ang kaso ng ganito dito, saka malakas ang union dito ano, yung karapatan ng, immigrants at ng mga Italians ay talagang sinusunod yun, okey ang batas dito. Kaya, sa'min ay 2024 ang balak ko ay ako'y umuwi diyan at ako'y sabi ko nga, nag-uwi na yung mga kasama kong mga, kalingap supporters, mga kasama kong kalingap sponsor na nabisita na si Kuya Bal, Ate Edna, saka si Kalingap Rab, siguro naman panahon ko naman. Sabi nga hindi natin alam ang buhay natin ano. Tayo ay laging naka-ready. Ako ay positibong tao at lagi ang advance, nakahanda na ako na sa lahat ng bagay. Kaya isa lang masasabi ko na, sa pagtulong mo Kuya Bal sa mga Bicolano, sa mga Pilipino, sa amin sa Camarines Norte, sa may mga landing pad, sa Sorsogon, sa Quezon, tapos sa parte ng Malalag yata magkakaroon din ano na pagganda ng mga project ni Kuya Bal at saka ni Kalingap Rab at wishes ko na laging mag-prosper pa yung inyong channel para tuloy-tuloy ang pagtulong nyo at maraming makinabang lalo ng mga kababayan natin Pilipino ng mga naghihirap, matulungan, mapabahayan at pakisuyo ko lang sa mga kasama kong mga kalingap charity vloggers, Karipa reactors o mga subscribers o followers na sikapin natin na yung kapayapaan ng Diyos ano, yung pagiging friendly lagi natin na wala tayong masasagasaan, na kumikita tayo ng nasa maayos na maligaya nating ginagawa ang ating mga assignment. Kung katulad nyo nakapokus kayo dyan, full time kayo dyan, ay pagbutihin nyo, normal yun, kailangan natin ng hanap buhay para mabuhay. Bilang kami, ang sitwasyon naman namin, katulad ko, meron akong Edgar Elia YouTube channel as a reactor 2023. Kasama ko ang mga officer na pinamumunuan ni President Direk Noelsa. Shout out Direk, subscribe niyo po sila. Mga officer kasama ko si Dindo Balyao, si Ma'am Bopil, si Jubilito TV Official, si RP Max Vlog, si treasurer namin, si business manager yata si Kuya July Paunil at marami pang iba. Shoutout sa inyo lahat. Pasensya na sa hindi ko nabanggit. Paki-subscribe niyo po ang mga kasama ko at ang inyong lingkod naman ay talagang sabi nga
naka-focus ako sa spiritual. Number one ko bilang preacher ay nang walang bayad, so voluntarily. Pagkatapos ako rin ay ang pamilya ko ang second ko. Spiritual, ibig sabihin kasama ang Diyos doon. Number one, Diyos. Pagkatapos mangaral. Tapos pangalawa ay ang aking pamilya, Ako, sarili ko, kalusugan ko, pamilya. Yan, secondary ko. Pagkatapos, pagtulong sa kapwa ng iba pong gustong gawin. Pero pag nawawalan ng trabaho ay talagang pasensya na. Talagang kailangan tumigil. Kailangan tulungan ko muna. Mas priority ko ang pamilya ko. At ang pagiging kalingap ko ay sinisikap kong gampanan at simula wala naman akong kalaban sa mga kahit yung sa taga left, mga taga right na mga hindi kalingap ay sa akin okay sila, walang problema. Wala naman silang problema sa akin dahil ako hindi mahilig mambas ng iba. Sinisikap kong tingnan yung akin, hindi yung ginagawa ko, hindi yung ginagawa ng iba dahil sabi nga, kung anong gusto mong gawin nila sa'yo, yan din ang gawin mo sa kanila. Kaya, walang problema. At ang isa pa kong mas may daragdag na ang yung lingkod ay meron din isa pang channel, yung ito nga, Kalingap Ed Elia Vlogs. Meron din akong Brother Ed Elia Vlogs, yung spiritual naman. At yung short Ed Elia Vlogs. At ngayon may bubuksan ako na isa naman para pang ngayon winter na dito, taglamig, laging madilim. Laging malungkot ang panahon, maglalagay pa ako na isa poling channel, yung karaoke Ed Elia Vlogs. At yung kanta-kanta naman, sabi nga, kailan palakasin din natin ang ating sarili spiritually. Kailangan may libangan tayo dahil umiikot yan. Saka ang inyong lingkod, maraming kaibigan sa Facebook, marami tayong nakakausap sa Messenger, mga nagde-desperate na mga tao na may mga stress. Sila pinalalakas natin ang salita ng Diyos at kailangan din natin. Pag yan ang nagsama-samang problema ng iba, minsan apektado tayo, kahit pa may, sabi nga, kahit pa may banal na spirit tayo at espiritu ng Diyos na hinihingi natin, pero sabi nga bilang tao, naapektuhan din tayo. Yung empatiya, nararamdaman ko yung mga nararamdaman ng iba, pero pag marami, nagsabay-sabay din maski ako talaga nalulungkot. Talagang, pag may lumuluha, talagang lumuluha din ang inyong lingkod. Saka, doon nagsasabi sa akin na bakit daw hindi ako matagal na rin ako sa Kalingap, hindi ako yung nagpa-prosper ang aking subscriber, hindi ako kumikita. Isa lang po masasabi ko na hindi ko po priority kasi ang pag-YouTube. Ito ay ginawa ko para second sa trabaho. Kumbaga wala naman akong trabaho, tapos ang trabaho ko, meron akong ginagawa. Ano nga ang priority ko ay pagtulong. Pero sabi nga, hinati-hati ko yun na iba-iba, hindi yung mix sa iba yung pag-charity, iba yung pagtulong sa katapos iba yung sa pag-advise tungkol sa Biblia, pagpasa sa Biblia, iba yung mga short, yung mga pamilya, mga happenings. Kaya, importante nakakapag na-express ko yung iniisip ko na i-share ko sa ating kapwa ng hindi ako yung estresado na hapit para dahil kasi kusong kumita, hindi. Kung kailan ako may panahon, saka kung kaya ginagawa. At salamat sa YouTube, at nagagawa ko ito. At ito ay malaking tulong sa akin. Para yung spare time ko naman, wala namang gagawin. Nasa loob lang ng bahay, nalilibang ako.
Kaya sabi nga ng iba, totoo lang may kakayahan din ako magbayad ng mga mahusay na editor at mabuti ko diyan na talagang focus kong trabaho, hindi, spiritually may trabaho ako, may pamilya ako. Pagdating ko ng bahay, yung gawaing bahay ng isang asawang lalaki at asawang babae, ginagampanan ko din 'yan. Pag ang asawa ko ay nagtrabaho, edi ako nasa loob ng bahay. Ang inyong lingkod naglalaba, nagpaplantsa, nililinis ng bahay, nagluluto, para pag dumating naman ang aking asawa, kakain lang siya. Gano'n din naman siya 'pag siya nandito dahil nagtatrabaho rin siya gaya ko. 'Pag siya naman nasa loob ng bahay, nagpaplantsa, naglilinis, nagluluto, gawaing bahay. At pagdating ng Huwebes ng hapon, meron kaming bilang Jehovah's Witness, meron kaming panahon sa pagpuri sa Diyos, sa Ama ni Jesus, si Jehovah, at kay Jesucristo na ulo namin ng kongregasyon. At lumalabas kami sa larangan. Sabi nga ni Jesus sa Mateo 24:14 na ipangaral ang mabuting balita ng kaharian. At yun, ginagawa namin. At sa Gawa 20:20, yung mag-bye-bye. At sinabi naman sa Lucas 10:1 na magdala-dalawa kayo. Kaya ito'y sinusunod namin, yung utos ni Jesus. At tungkol naman sa mga loyalist na mga kasama natin, ako ay nagpapasalamat sa inyo dahil sa panahon ng kahit na nawawalan na ng trabaho, bawat kumunti kayo, pero nandiyan pa rin kayo. Hindi kayo nagsasawa sa pagsubaybay sa akin. At sabi ko nga, pag gumaganda naman sitwasyon ko, hindi ko rin kayo makakalimutan. Meron din naman tayong mga gagawin para at least meron kayong panload at meron din pandagdag sa pangangailangan. Mga matang inyong lingkod ay sabi nga dito, kasi sabi ng masasabi ko sa inyo na meron akong isang channel na ito'y monetize gaya ng channel na ito, pero ito sabi nga ay maiksi lagi ang ko, bihira. Katulad ito pinakamahaba na yata, itong kakalating oras. Karamihan sa akin mga short videos lang. Yung anak ko may channel siya ng Team Ella. Pag umaabot siya ng 70, saka lang siya may nakukuha. Ayan yung lingkod. Ilan ang views, ilan na wala, hindi yun not valid. Hindi, pag wala kang aabot ng 70, sabi yan, pakunti-kunti kayo. Yung pakunti-kunti ko siguro hanggang ngayon, tagal ko na, siguro nakalagay doon mga magte-30 pa lang. Hindi pa rin umaabot ng 70, $30. Kaya sa akin, hindi, ang focus ko kasi hindi yung sabi nga yung pangkape lang yon. Yung kung kukuha ka dito kung makukuha $70, pangkape lang yung pang merienda, wala kang maabutan. Samantalang yung mga tulong natin, sabi nga, alam na yun ng Diyos. Kaya sabi ko sa iyo, Kuya Bal, papabot ko sa iyo, Kuya Bal, na kung hindi man ako ngayon sa mga buwan na ito ng August, September, pero sa September ko, October, November, December ay naibayad ko na, binigay ko na. At yun i-re-report na lang kay RP Max Vlog na 1.5 uli naman sa October, 1.5 naman uli sa November, at sa December 1.5 uli. Di pala ipapatak din ng 6,000 din yun, no? Magamat mga officer, kapwa ko officer, may kita ko may nagbigay na doon ng, sabi nag-pledge na sila ng 20,000, meron 5,000, 6,000. Masaya kami dahil nga sabi nga yung kaya lang para doon sa magiging project naman ng project ng Kalingap, Bonafide Reactors members ng Karepa 2023, magkakaroon na din ng project ng pabahay. At alam ko abutin na ng 150,000 na nalilikom.
medyo dadagdagan pa daw yan, magdadagdag. Kung meron pa dadagdag, magsishare pa rin ang inyong lingkod. Sabi nga, hanggat hindi pa naman nauumpisahan, may panahon pa para makapag-ipon-ipon at para magawa yung project na talagang pinagtulong-tulungan ng mga Karepa 2023. At ng mga reactors, Kalingap reactors. At shoutout sa mga followers, supporters ng Kalingap. Dahil sa inyong suporta, dahil kung wala kayo, kaming may mga channel ng YouTube ay hindi magpapatuloy. Kaya kami nagpapasalamat sa suporta nyo, sa panonood nyo. At ang inyong lingkod, si Kalingap Ed Elia Vlogs na friendly channel, ay nagpapasalamat ng buong puso sa lahat ng mga nagsusubscribe sa mga kasama ko at maging sa akin. Sa mga hindi nag-subscribe sa akin, walang pilitan, hindi problema yun. Ako'y maligaya na ang mga kasama ko, sila ay nag-monetize na, umaabot ng 50,000, 100,000, 150,000, 200,000, 500,000, million ng iba. Masaya ako. Ako'y maligaya dahil sabi nga, diyan kayo nakakonsentrate. Panalangin ko lahat kayo ay kumita. At ang inyong lingkod naman, kumita o hindi, okay lang. Dahil meron akong trabaho, doon ay sigurado na rin ang kita ko buwan-buwan. Kaya mas nakapokus ka ako doon. Pero ito sa akin, sa pag-YouTube ko, sinasagot ko na para doon sa mga nagtatanong, kakilala ko, bakit hindi ko mapataas. Sabi nga, nakaraan, 6 na buwan akong halos na walang trabaho, tumigil ako 3,000, hanggang ngayon 3,000 pa rin. Pero okay lang, huwag niyo kayo mag-alala sa akin dahil ang importante sa akin, hindi ako nakakalimot sa spiritual, pamilya ko, at nakakatulong din tayo. Pero sabi nga, kung ako mag-aalsa ng sarili ko at nakapokus ako sa YouTube para lumaki at hindi po. Kung sakali magkakaroon man ako, ibibigay ko pa rin sa mahirap. Dahil inyong lingkod ay galing dyan. Galing tayo sa Urban Poor, dyan sa Alawihaw, sa Dahit Camarines Norte. Bagamat ngayon nakatira na tayo, may bahay na akong pinagawa dyan, ang kaming mag-asawa dyan sa Fairview, kapitbahay ni Kuya Bal. Siya doon sa looban, ako sa may malapit dyan sa may entrance. Pero sa anak pa rin yung puro sa anak dahil naman ang balak natin ay Philippines, bakasyon, Italy lagi. Kaya pa ganun lang. Kakaedad na, mas mabuti mag-tour na lang tayo, no? Mag-around the world, magpasyal-pasyal. Ang inyong lingkod naman ay simpleng tao lang na hindi naman nag-aangad ng sobra. Kumain lang tayo at magkaroon lang ng panggastos na in case ay may mabubunot, okay na tayo. Mahalaga sa akin yung magpayaman. Sabi nga, hindi natin pwede paglingkuran ang Diyos at ang kayamanan. Kaya mamimili tayo. Ang inyong lingkod pinili, paglingkuran ng Diyos. Kaya yung kayamanan ay sigurado na din. Kita niyo ang inyong lingkod, hindi pa nakakapagpustiso. Kaya sa labig ko, hindi ko mapaayos. Kaya, kasi meron ng priority, no? Pagkain ng mga pamilya ko, ng mga apo ko, gusto ko nasa din sila. Kailangan ng pagtulong, may mga problema sila. Sabi nga, pag dito madaling araw tumawag na mula sa Pilipinas, kakabakaba na kami. Saka meron pala akong isang daragdag sa inyo. No? Ngayon, mga October, magkakaroon po dito ng tawag ng pagpasok ng mga manggagawa, Lucy na tinatawag. Hindi po ako recruiter. Na ibabalita ko lang sa inyo na may channel lang taga Milan na Pilipino, nagpapaliwanag siya sa Tagalog na yung mga gustong mag-abroad, pumunta dito ng Italy, siya nagpapaliwanag. Yung channel niya, YouTube channel niya ay Chad Will Guide. Pindutin niyo po Chad Will Guide. Pinapaliwanag niya kung paano makapunta dito sa Italy. Kaya
Yun po ang may titip ko lang sa inyo kung gusto niyo pumunta dito at medyo malaki ang sahod din dito, konti lang masyadong gawa, saka mga amo dito mababait, saka karapatan ng manggagawa dito pareho din ang karapatan ng mga Italians. Kung gusto niyong pumunta dito, kayong mga kalingap, nakakilala, mga subscriber, mga followers ko, tingnan niyo po yung Chad Will Guide YouTube channel. Siya po nagpapaliwanag. Dahil alam ko po itong October ay uumpisa na yata ng mga gusto mag-abroad, mga pumunta. Pinapaliwanag niya. Sa akin ay public service lang Pag kayo nakarating dito sa abroad ay magkita tayo dito. Kung nakarating kayo sa Italy at sabi nga, pasalamat kay Edgar na kung hindi sinabi ni Kalingap Ed Elia Vlogs, hindi ko nabasa doon sa Chad Will Guide, hindi ako nakarating. Pero sabi, siguradong maganda kayo ng mga documents ninyo, saka panggastos din dahil may mga babayaran kayo, mga requirements para pumunta dito. At maghanap kayo ng employer o kung may kakilala na kayong mga amo dito na magiging employer, ay kakatrabaho kayo. Kaya ito po, sa umagang ito, nakakalahating oras na tayo, ay naka 36 minutes. Sana ay marami akong impormasyon. Sabi nga, ang pagtulong ay maraming klase, spiritual, sa moral, sa physical, at sa financial. Sa ngayon, yung pinanghuli ko ang financial dahil ang inyong lingkod ngayon medyo crisis din sa financial. Sa dami ng tinutulungan ngayon, yung binabudget ko, talagang mahirap ang sitwasyon. Kaya, ito pong muli, ang inyong kaibigan, si Kalingap Ed Elia Vlogs. Shout out, subscribe nyo muli, pagdiriin, pag-ulit, si Kuya Bal Santos Matubang, Ate na Vlogs, Kalingap Rab, at si Kuya Ruel Lipat. Huwag nyo pong kalimutan. At si Kuya Jens, si Ma'am Bopil Vlogs, si Rhea Olarte, si Kalingap Edward T, at si kalimutan ko isa. Basta ganun. Yun ang problema ng nagkakaedad na. Sa dami ng pumapasok, puno na sa impormasyon. Ito po muli, ang inyong kaibigan, si Kalingap Ed Elia Vlogs, ay muli nagpapasalamat. Mula dito sa Italy, I love you all. Bye-bye.